Sound check. Okay na. Magandang umaga po sa bawat isa. Pasensya na po sa medyo delayed ho nating pagsisimula. At we praise and thank God sa panibagong linggo na kanyang pinagkaloob sa atin. Tayo may pagkakataon na magsama-sama upang purihin at sambahin ang Panginoon at sa ating pagsisimula sa ating Sunday School. I'm very glad to see ang ilang mga old new faces. Hindi naman siya old, pero matagal nating hindi nakasama. So purihin ang Panginoon and welcome back sa JCBC. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa bawat isang naririto sa tayo magsimula sa ating gawain sa pamagitan ng pag-awit sa Panginoon. Let us request for God to lead us in a song. Hello, mic test. 1, 2. 1, 2. Hello, mic testing. Awitin po natin The Solid Rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest flame, only in Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor won't fade in the gale. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. His own is covenant on His blood, support me in the holy flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Rest in His righteousness alone, unless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking
Pag-isipan po ang lahat. Ayan, sound check, sound. Ayan, purihin ng Diyos. At tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong pag-aaral ng atin hong sa Sunday School, and that is none other than pneumatology or the doctrine of the Holy Spirit. And again, I would like to encourage ang ating mga kapatiran, maging ang ating mga kasama sa ating live stream. Kung meron ho tayong mga tanong, ay pwede ho i-comment sa ating hong comment section, and mamaya ho ay titigan po natin yan sa tulong ng Panginoon. And again, napakadaming tanong na hindi kayang sagutin ni Brother Paul, at kung sakali ay yun ay isang totoong tanong niyo ho, ay yun ho ay magiging assignment ko. And pero ang layunin natin ay lalo pang lumalim at maunawaan ang katotohanan ng Panginoon, particularly patungkol sa banal na Espiritu. So bago tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri ka, pinasasalamatan ka, minamahal ka. Ikaw na siyang unang nagmahal sa amin sa pamamagitan, at ito'y pinakita mo sa pamamagitan ng pagsusugo ng iyong bugtong na anak upang kami ay maligtas. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang kaligtasan. Purihin ka, Panginoon, sa dakilang pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakilang biyaya mo na sumagana sa amin. Sa sumasagana ang kasalanan, lalong sumasagana ang biyaya mo ang nagliligtas. Kaming mga makasalanan ay kinahabagan mo. At ang banal na Espiritu ay nakatahan sa amin at patuloy na kumikilos sa amin. Lord, ikaw na nag-utos sa amin na mapuspos ng banal na Espiritu. Aming hinihiling na tulungan mo kami sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng liwanag. Nawa, O Diyos, kami mga tuto, at hindi lamang matuto ng impormasyon, kung hindi ang mga katotohanan na ito ay magdulot ng pagbabago sa aming mga buhay, sa lalong ikakawangis namin kay Kristo, sa ikapupuri ng iyong dakilang pangalan. Siyasatin mo kami, O Diyos, anumang mali, anumang kasalanan, anumang labag sa iyong kalooban at mga kautusan, ipakita mo. At sa biyaya mo, O Diyos, at sa kapangyarihan mo, tulungan mo kami na ito'y pagsisihan at patayin, at ito ay laban. Lahat ng ito, O Diyos, ay aming inihiling sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so tayo ho ay dumako sa ating review sa ating Sunday School. We are looking now at the work of the Holy Spirit sa buhay ng mga mananampalataya. Ano ba makikita natin sa salita ng Diyos sa pangunahing kaparaanan ng banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng Kristiyano? We have 3 objective and 1 subjective so far. Una, yung 3 objective: baptism, sealing, and indwelling of the Holy Spirit. These are all objectively true to every believer. Walang Kristiyanong hindi baptized by the Holy Spirit. Walang Kristiyanong hindi sealed by the Holy Spirit. Walang Kristiyanong hindi indwelt by the Holy Spirit. These are all common objective blessings sa bawat totoong mananampalataya. At ang ating kasalukuyang pinag-aaralan is yung fullness of the Holy Spirit, and we defined it as the intensification or process of increase or growth of the inward working of the indwelling Spirit in every area or aspect of the life of the believer. Ito yung makikita natin na larawan at sinasabi ng Biblia. Anong ibig sabihin ng pagiging puspos ng banal na Espiritu? Ay nahandoon yung pagtindi, pagsidhi ng kilos ng banal na Espiritu, ng gawa ng banal na Espiritu sa bawat aspeto o lugar sa buhay ng isang mananampalataya. To put it another way, ng bawat area ng buhay natin ay patuloy na ipapailalim, put into submission sa banal na Espiritu. And again, hindi yan sa parang sinaniban na hindi mo alam kung anong yung ginagawa, no? Kung hindi, ikaw pa rin yun, pero lalo kang nagagamit at sumusunod at nagpapailalim sa kalooban ng Panginoon sa pagkilos ng banal na Espiritu. As Paul said, by the grace of God, I am what I am, and the grace of God which was given me was not in vain, for I labor more abundantly than they all. Yet not I. Yet not I. So, yun yung larawan na atin mong sinasabi dito, na tayo ay lalo napupuspos ng banal na Espiritu.
Pagdating sa bagong tipan, ang full filling of the Holy Spirit, nakikita ko natin, there are time of exigencies, and as we have noted na ang Panginoon ay soberano pagdating dito, na pinupuspos niya ng kaibang portion ng banal na spirito ang isang mananampalataya in time of special need. So sovereignly give influx of spiritual ability to meet needs, a need or crisis. At madalas, it comes in the form of wisdom, enablement, courage, lalo na sa mga iba't ibang mga kalagayan. And then number 2, manifestation in Christian character, as we have noted sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit. And it's in contrast sa verse 19 or 18, the work of the flesh. So the work of the flesh, kasalanan sa buhay ng Kristiyano, the fruit of the Spirit ay pagiging kawangis ni Kristo in Christian attitudes. The work of the Spirit or the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So this is a condition that all believers has the duty to seek. Ito ay isang kondisyon o kalalagayan na bawat mananampalataya ay merong katungkulan na ito ay habulin or pagsumikapan sa pag-inutusan tayo na be filled with the Spirit. So again, hindi ka naghihintay ng ikaw yung isa sa mga kidlatan, no? Inuutusan tayo na mapuspos tayo. Hindi ito again isang event na hinihintay na mangyari na para kang zinap ng banal na Espiritu. Filled ka na, no? Para kang cellphone na naka-quick charge, bigla kang sinaksak, okay na, filled na. No, hindi iyon ang larawan nito o hindi ito ay araw-araw na sa biyaya ng Panginoon na pakikipaglaban sa kasalanan at pagpapailalim at pagsunod sa kalooban ng Panginoon sa kanyang salita. Ilang mga karakter ng pagiging puspos ng banal na spirito. Una, centrality of God in Christ. Hindi ito pwedeng ihiwalay sa Diyos at hindi pwedeng ihiwalay sa pagiging sentro ni Kristo. And we made a very important observation sa nakaraan nating pag-aaral that it is not disconnected to proper theology. Ang pagiging puspos ng banal na spirito, hindi dapat paghiwalayan. Anong pipiliin mo? Pagiging filled with the Spirit o pagiging correct doctrinally? That is a false dichotomy. Yung iba ay basta hindi wala akong pakialam sa doktrina, gusto ko lang ako yung mapuspos ng banal na spirito. That is very unbiblical. Parehong inuutos sa atin ng Panginoon, and we have seen na itong dalawang ito ay very much connected. At ang pinagsama ng Diyos na ito ay huwag nawang paghiwalayin ng tao. Now, we have noted na hindi porket maraming alam sa doktrina ay puspos ng banal na spirito. Pero napakadelikado nagkiklaim ng pagiging puspos ng banal na spirito na ayaw ng tamang doktrina at hindi seryoso sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And as John MacArthur commented, itong mga charismatic, and not all, pero kung talagang sila ang puspos ng banal na spirito, dapat sila ang pinakamalalalim sa katotohanan ng Panginoon. And sad to say, it's the reverse. Not all. So, we have noted, no so-called spirit experience is acceptable that is not God-centered and Christ-oriented. Just for us to be aware, karamihan ng mga so-called spiritual experience ay focus sa experience. The experience itself, and not God and not Christ. So, very, very dangerous ang maraming mga so-called spirit experience or spirit feeling na namamayagpag sa panahon natin. And many of that ay kung talagang susuriin salita ng Panginoon ay hindi espiritu ng Panginoon. Maaaring espiritu pero hindi galing sa Diyos. Note, it is not a certain, number 2, intensification of graces. Walang iniwan to doon sa sinabi natin kanina, yung Christian character, yung makikita, or fruit of the Spirit. It is not a certain temperament, but a manifestation of the work of the Holy Spirit
to make a saint or a believer more like Christ. So hindi ito yung natural na temperamente mo. Natural kang mapagpasensya, natural kang outgoing, alam mo, natural kang bago ka maligtas, marites ka, pero nung naligtas ka, marites ka pa rin, pero puro si Kristo. Hindi hindi yung natural na yon, kung hindi yung talagang gawa ng banal na espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Maaaring ang isang napakamahiyain na pinuspos ng banal na espiritu, siya ay magkakaroon ng tapang at kakaibang karunungan upang ibahagi si Kristo sa ibang tao. At maaari namang yung isang taong walang kontrol sa bibig ay pinuspos ng banal na espiritu dahil ang pinaka makadiyos na kanyang kailangan gawin nung time na yon ay tumahimik. Nakuha po natin? Again, this is putting ourselves under the control ng banal na espiritu at hinuhubog tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Anong sabi ng Bible? Let every man be quick to hear, slow to speak, slow to wrath, quick to hear. And again, maaaring dun sa punto na yon. So again, hindi yung temperament, but that work of the Holy Spirit sa buhay natin. 2 Peter 1 verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith. Sinong inuutusan na magdagdag? Tayo. So it calls us to action. So muli, yung larawan ng ang pagiging puspos ng banal na espiritu, itaas mo lang yung kamay at isa't kalahating oras kang kakanta-kanta, "Come Holy Spirit, come." Oh, no. We are commanded to exert effort, give all diligence, add to your faith virtue, knowledge, and to knowledge temperance, and temperance patience, and patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. And what are these? These are the fruit of the Holy Spirit. Ito ay inuutusan tayo na ito ay idagdag sa atin. Brother Paul, teka muna, nalilito ako. Ako ba ang magdadagdag o ito ba'y gawa ng banal na espiritu? And the answer to that is yes. I, yet not I. So nahandoon ka, pero hindi ikaw. Ito ay sa kapangyarihan at gawa ng banal na espiritu. Number 3, enabling to fulfill Christian duties. Yung pagiging, yung karakter ng pagiging puspos ng banal na espiritu, ikaw ay binibigyang kakayahan na gawin ang mga gawain ng pagiging mananampalataya. What follows sa Ephesians 5:18? Ano yung Ephesians 5:18? We are commanded to be filled with the Holy Spirit. Pagdating sa verse 19 hanggang chapter 6 verse 9 are manifestations through keeping Christian duties. Alam niyo ho, wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. Children, obey your parents. Parents, fathers, provoke not your children to wrath. Servants, obey your masters in the flesh. And masters, treat your servants as you, knowing that you are also a slave of Christ. So yun ay araw-araw na duty, gawain ng pagiging Kristiyano, at yun ay manifestasyon ng pagiging puspos ng banal na espiritu. Point, genuine spirit fullness is manifested in the increasing regularity in fulfilling Christian duties. So hindi ito tuwing Sunday lang. Nakikita mo, nag-i-increase, dumadagdag, sumasagana, unti-unti na nagde-develop, nagpo-progress ka sa yung buhay sa pagtupad sa mga Kristiyanong gawain. And when I say Christian duties, merong mga pastor na nilimitahan ng Christian duties inside the church only. As we have pointed nga sa Ephesians 5 verse 18 at sumusunod, husbands, love your wives, marriage relationship, parental relationship, business relationship. These are outside the church and more in the home. Outside. Ang pagiging puspos ng yes, definitely, kailangan natin ng kapuspusan ng banal na espiritu sa gawain at ang anawa, ang ginagawa natin, ang lahat ng ito, hindi sa ating sariling kapangyarihan, kundi sa biyaya at kapangyarihan at kapuspusan ng banal na espiritu, pero hindi limitado
dito lamang sa mga gawain sa church. Number 4 na karakter ng pagiging spirit-filled is blessed ministry to others. Blessed ministry to others. Kung ikaw ay totoong puspos ng banal na spirito, itutulak at gagawa ito sa iyo upang ikaw ay gamitin mo ang mga kaloob ng Panginoon upang ikaw ay magministeryo sa iba. Maraming pagkakataon that is in the context of the church, through the church, the ministries of the church, and beyond. Sabi sa 1 Corinthians 14:22, even so ye, and Paul was speaking to the church at Corinth, who abuses spiritual gifts. They desire spiritual gifts for themselves. Para sumikat sila, para kilalanin sila, para ilagay yung kanilang sarili bilang mas elite kaysa sa iba. Ang sabi ni Pablo, for as much as these are zealous of spiritual gifts, because these are gifts from the Holy Spirit, that's why it's spiritual gifts. Seek that ye may excel. Para saan? Para saan daw? To the edifying of the church. At sana we are aware na pag sinabing church, hindi yan limited sa church na as in church na ito na Baptist church o ministry ng JCBC. Yes, kasama yun, pero much more church as in God's people to edify, to build up, to strengthen God's people. We must engage in using our spiritual gifts. So, blessed ministry to others. Ang pagiging puspos ng banal na spirito ay itutulak tayo nito upang gamitin yung mga kaloob ng Panginoon, ng banal na spirito, at maglingkod tayo sa mga kapatiran. So we are commanded to be filled with the Spirit. Malinaw sa Ephesians 5 verse 18, be filled with the Spirit. And the question that we began to answer last Sunday is how? Okay, kumbinsido na ako, Brother Paul, kailangan ng effort. I need to add. I need to pursue ang pagiging puspos ng banal na spirito. Hindi ito parang kidlat na hinihintay mong tsambahan kang tamaan o hindi. Hindi ito ay isang bagay na kailangang habulin at sadyain. But the question is, how? Paano? Now, we pointed out a very important truth. How to be filled with the Holy Spirit? The believer's part in being filled with the Spirit is to engage himself in all the God-given, Christ-likeness producing means of grace. Ito yung part natin. Okay, Brother Paul, add. Kailangan kong i-add sa faith. Kailangan kong i-add yung virtue, and to virtue, temperance, and to temperance, so brotherly kindness, and so on and so forth. Paano ko i-add ito? Paano ko gagawin ito? And here it is, kailangan nating i-engage yung ating mga sarili. Kailangan nating ilahok ang ating mga sarili sa mga bagay na binigay ng Diyos, gawain na binigay ng Diyos na nagpo-produce ng Christ-likeness sa atin. And traditionally, it's called by theologians as means of grace. Pag sinabing means of grace, kaparaan ng daluyan o kasangkapan ng biyaya. Paraan para ang biyaya ay dumaloy. Ang biyaya ng Diyos sa atin na humuhubog sa atin sa wangis ni Kristo. Ito ay mag-increase, ito ay mag-intensify, ito ay dumaloy sa atin. So, we are called to engage ourselves into this Christ-likeness producing means of grace. So, means of grace, ito yung ating titignan. At Lord willing, meron tayong 4. Hindi ito lang. Pero let me just give us at baka mamaya ay mahulog tayo sa, oh Brother Paul, si David ng video, inuutosan, pero hindi ko alam kung paano gagawin. Hanapin ko ba sa gubat? Saan ba makukuha yan? Paano ko madadagdagan? Paano ko lalago? At paano ko mapupuspos ng banal na spirito? At isa sa mga una nating pinakinggan o tinignan last Sunday is exposure to the Word of God. Exposure to the Word of God. Christ Himself said, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So this is the prayer of the Son of God to the Father,
That God would sanctify, na babanalin pa ng Panginoon na ang kanyang mga mananampalataya. And that is through thy truth. Thy word is truth. So the primary tool ng Panginoon, primary means ng Panginoon, na primary means of grace sa buhay ng mananampalataya upang tayo maging kawangan si Kristo is the Word of God. Exposure to the Word of God. We look at two: private exposure to the Word and the public ministry of the Word. Binigyan natin ng pansin, privately, Bible reading, Bible study, Bible meditation, napakahalaga at madalas hindi nabibigyan pansin. And I heard some theologian ang sabi nila, medyo na, yung word na devotion, devotion ka 5 minutes, 10 minutes. Ang problema sa buong devotion, nagmamadali ka, pero you were not able to meditate on God's word. Napakaganda, hindi ko lang nailagay dito. If you know that verse, Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Ano magiging resulta? That thou mayest observe to do. Maganda ang sinabi ng lumang mangangaral, the bridge between knowing and doing is meditating. Ang tulay sa pagitan ng alam mo sa ginagawa mo ay pagbubulay-bulay. So napakahalaga na ang larawan ng pagbubulay-bulay ay para kang umiinom. Sino umiinom ng tsaa? Umiinom ng tsaa? Walang umiinom ng tsaa? Pag umiinom ka ng tsaa, pwede bang ibabad mo lang yung tsaa ng 30 seconds? So, ang tabang. Walang lasa. Kung gusto mo mas malasa, ibabad mo ng mas matagal. And take that picture, ibabad mo ng mas matagal ang salita ng Diyos sa iyo, sa iyong kaisipan. Nguya-nguyain mo hanggang sa lalong lumasa sa buhay mo, sa bawat aspeto ng iyong buhay. Memorization, pagsasaulo ng salita ng Panginoon, very, very helpful. And maaaring not at once, yung bang sundalo, may baril dun sa kanya, may bala dun sa kanyang, naglagay ba siya ng bala dun sa kanyang magazine? Naglalagay, yes? Pagkalagay ba ng bala dun sa magazine, ipuputok niya agad? Depende sa sitwasyon. Pero madalas, hindi. Bit-bit niya yung baril na may bala, pero pag dumating ang kalaban, napakasarap na meron siyang bala. Kuha niyo yung larawan? Kabisaduhin mo. Pag dumating ang kaaway, maganda na merong bala. Para panlaban sa mga gawa ng kaaway at mga sitwasyon na kinalalagyan natin. And then letter B, public ministry of the Word of God. And that is, kadalasan, sa konteksto ng iglesia, hindi lamang sa konteksto ng iglesia, meron tayong mga Bible studies na i-minister ang salita ng Panginoon. And God had given His church pastors, teachers, for the edification of the church, ng saints. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 12. So huwag nating ihiwalay ang ating mga sarili. Kung sa biyaya ng Panginoon, tayo ay pinagkalooban ng mga tapat na tagapagturo ng salita ng Diyos, i-expose natin yung ating sarili. Huwag dapat nating isipin na, naalala ko ho yung usapan minsan sa isang conference, pinanood ko lang sa YouTube. Ang tanong daw dapat bang umattend ng afternoon or evening service? Ang word is yung dapat. Para bang kasalanan ba pag hindi umattend ng afternoon and evening service? Ang sagot ng isang panelist, sabi niya, bakit natin tinatanong ito? Hindi ba ang linggo ay araw ng Panginoon? Bakit ba kailangan pang pag-usapan ito? At kung seryoso tayo sa pagiging puspos ng banal na spirito, we must engage ourselves in avenues na kung saan ang salita ng Diyos ay naituturo at naipapangaral. Ano po? So, exposure to the Word of God. Point, both the private exposure and the public ministry of the Word are essential as means to be filled by the Holy Spirit. Ano ho? Essential. Kailangan ito.
Spiritfulness is not some obscure experience attained by discovering the right mysterious formula, but a simple duty of nurturing on and living by the Word of God. Ang pagiging puspos ng banal na Espiritu, hindi isang araw meron kang narinig na bulong. At yung bulong na yun, panaginip na yun, puspos ako. No. It is the simple duty of nurturing on. Patuloy kang lumalago, patuloy kang nurture, living by, na-apply sa buhay, the Word of God. Pagiging puspos ng banal na Espiritu. So, sana makita niyo ho, hindi lang yung mga tumatayo sa harapan. Ang isang nanay na maaaring naglalaba, busy sa gawaing bahay, pwede, dapat, na mapuspos ng banal na Espiritu. At yung kaparaanan na hindi limitado sa mga tumatayo sa harapan. 1 Peter 2:2, as newborn babes, desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Psalm 119 verse 36, a good prayer. Brother Paul, tamad ako magbasa eh. Sino dito ang tinuturing niyo ang pagbabasa ay challenging? Challenging ang pagbabasa. Nakataas ang kamay ko. Madalas, pag nagsimulang magbasa, dyan na ang antok. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, incline my heart unto thy testimonies. It's a good prayer. At madalas, hindi mo ganun kagustong buksan ng Bible. Lalo na pag masama ang araw mo. Nahulog yung cellphone mo sa timba. Hindi ganun, but Lord, incline my heart. Hindi ka ganun ka-excited na buksan ng Bible mo. But as you do so, pray and ask God, incline my heart. And then, Psalm 86 verse 11, teach me thy way. Teach me thy way. At nakaganda na pag tayo nagbabasa, nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay kalalahanin natin ang mga katotohanan na ito. Number next. Ito yung masakit. Pero ito'y totoo. Number next, sa means of grace is mortification of remaining sins. Pagpatay, pagkitil sa mga natitira pa rin, sa mga nakatahan pa din kasalanan. If you remember sa pag-aaral natin sa Sunday morning worship service sa Romans chapter 6, na ang isang Kristiyano ay patay na sa kasalanan. That is, ang ginamit na larawan ay wala na siya sa ilalim ng kapangyarihan at wala na siya sa ilalim ng pagkaalipin sa kasalanan. But, ang malinaw din sa salita ng Diyos, as we have been studying sa Romans chapter 7, ang isang Kristiyanong malaya na sa pagkaalipin sa kasalanan ay tinatahanan pa din ng kasalanan. At itong kasalanan na ito, nakatahan sa atin habang tayo nabubuhay sa lamang ito, ay patuloy na lumalaban at nagre-rebelde. At ang ating gawain, tinatawag tayo ng Biblia na ito ay patayin. We are called to engage in a warfare, a serious warfare, na dapat bawat isang mananampalataya ay gumaganap nito. Romans 8 verse 13. For if we live after the flesh, ano sabi ng Biblia? Huwag tayong makipagbiruan. If you're living after the flesh, you will die and go to hell. Brother Paul, kala ko ba pag Kristiyano, pag sumampalataya kay Kristo, ligtas na? Yes. Pero ng description ng Bible sa Romans 8 verse 1, sa verse 1 nito, hindi lang natin nailagay. There's therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh. Anong description ng mga na kay Kristo Jesus? They walk not after the flesh. Kaya ang sabi ng Biblia, if ye walk or live after the flesh, you're not in Christ Jesus. And you are under condemnation.
and you will die. Brother Paul, baka ang ibig sabihin niyan ay die physically. Dahil lahat naman tayo mamamatay physically. Well, tuloy natin. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ano ibig sabihin niyan? Hindi ka mamamatay physically? Ang contrast niyan ay yung live, that is eternal life. At ang isang taong totoong Kristiyano, totoong mananampalataya ni Kristo, ay isang taong engaged sa pagpatay sa mga nakatahang kasalanan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Again, these are, listen, verse 13, are not conditions for salvation, but description of a truly saved person. Mahalaga ho yun. Ang pagpatay sa kasalanan ay hindi kondisyon para ka maligtas. Ang pumapatay sa kasalanan ay karakter ng totoong ligtas. Ang paghinto ng pag-ubo ay hindi kondisyon para ka gumaling. Ang paghinto ng ubo ay indikasyon na ikaw ay magaling. Nakuha niyo ba? Hindi yung pagpipigil ng ubo. Pigilan ko yung ubo ko para gumaling ako. Dito lumabas yung problema. Pakalalo kang lumala. So hindi kondisyon, kundi yung pagpigil o pagkawala ng ubo ay indikasyon, nagpapakita. At gayon din ang sinasabi nito, if you live after the flesh, pinapakita nun na hindi ka Kristiyano and you will die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ikaw ay Kristiyano and you will live. So here, we are commanded, if ye through the Spirit do mortify. That word mortify, meron tayong tinatawag na mortuary. Sa mga, anong meron sa mortuary? Doon nakikita yung mortuary page, yung mga newspaper, doon nakikita yung mga namatay. At tama nga ba? Hindi nga ba ang tawag doon? O mortuary, lugar ng nagdadalhan ng patay. But anyway, ang punto dito is to mortify is to put to death. We are called to put to death the deeds of the body. Ano yung deeds of the body? Kung babalikan natin sa Galatians chapter 5, verse 18, 19, 19, 20, 21, the deeds or the works of the flesh are sinful works. So tinatawag tayong pumatay sa gawa ng kasalanan o sa mga kasalanang nakatahan pa, sa mga kasalanang nakatahan pa sa atin. Paano natin gagawin yan? Some points. Letter A, mortifying of specific sins. At isa sa mga mahalagang salita dito ay yung word na specific. Ang approach natin dito ay hindi shotgun, kung hindi sniper. Ano yung shotgun? Sabog. Sniper. Tukuyin ang mga partikular na kasalanan. Hindi yung, basta alam ko, ano yun? Right now, ano pa yung mga sinasabi mo, alam ko, Brother Paul, Kristiyano ko pero hindi perfect. Okay, what are those particular imperfections? What are those particular sins na pinaglalabanan mo sa iyong buhay? Colossians 3 verse 5, mortify therefore your members. Napakahalaga ng tamang interpretasyon. Patayin mo ang iyong mga miyembro. Can you imagine a pastor reading this and not studying properly? Mag-ingat kayo kay Brother Paul. May utos, patayin daw ang mga miyembro. Yung basta-basta gagamit ng Bible verse, tapos hindi pag-aaralan ng maayos. Well, ano yung tinutukoy na mortify therefore your members? That is your members of the body. Yun ang tinutukoy. Now, anong gagawin? Mag-amputate ba tayo? Well, ang binibigyan pansin which are upon the earth. Anong binibigyan na tinutukoy? Those are yung mga kasalanang nakatahan sa members, sa katawan. Fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Tuloy natin. Verse 8 up. Put off all this, but now ye also put off all this. Ang ginamit naman na larawan ay parang damit na aalisin. Ano yung mga aalisin mo? Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not. Are not these specific sins? At minsan mga nuances, ano pinakaiba ng anger, wrath, malice?
These are all, may mga nuances. May konting mga pagkakaiba. Ganun naging ka-spesifiko na tinatarget, sinasabi, binibigyang pansin ng mga partikular na kasalanan. Note, this is not an exhaustive list. Hindi ito yung kumpletong list ng mga kasalanan, but it's still a list of particular specific sins na kailangang patayin, atakihin, alisin, targetin. Let me ask the question. Meron ka bang tinatarget ngayon? So again, hindi siya yung basta, Lord, tulungan mo kong labanan ang kasalanan. Well, right now, anong partikular na kasalanan ang nilalabanan? Maybe anger. And again, as we have pointed out, anger in itself ay hindi masama. Pero yung anger na nagmamanifest at gumikilos ng magkasala. Sabi ng Bible, be angry and sin not. At yung iba ay uncontrolled yung kanilang anger. It pushes them to do sin. Filthy communication, maduming bibig. And sad to say, merong mga mangangaral sa likuran ng pulpito, madumi ang bibig. Bastos ang bibig, mahalay ang bibig. And again, sabi ng salita ng Panginoon, ito ay patayin. So, there may be, sa list na ito, and marami pang iba, na mga partikular na kasalanan at manifestasyon nito na kailangan ho nating tukuyin at patayin. So, mortifying. It deals with identifying. Kailangan i-identify. Ano yung mga partikular na kasalanan na pinaglalabanan mo? Yes, aminado ka, hindi perfect, Brother Paul, makasalanan pa rin. Ano nga, yun? Hindi pwedeng, na tamaan ka. Sipatin. 1 Corinthians 9:27, but I keep under my body. Or po, sounds familiar yata ito. Yes, nag-intertwine yung ating pag-aaral sa Time in the Word at dito sa ating Sunday School. Because we are also studying about means of grace sa Time in the Word. So, sinabi ni Pablo, I keep under my body and bring it into subjection. That word keep under, hupopiazo, ibig sabihin is to strike one upon the parts of beneath the eye, to beat black and blue. Translation, bigyan mo ng black eye. At wag mo sanang imagine si Apostol Pablo, makita mo siya isang araw, sinusuntok niya yung kanyang sarili, bibigyan ng black eye. No, ginagamit niya itong graphic language na ito, na ganito katindi yung struggle. Nakikipagbubugan ako, nakikipaggulpihan ako. Hindi ito yung let go and let God. No. Sakalan to. Gulpihan ito dun sa kasalanan na nakatahan pa sa atin. Now, napakinggan ko ang isang pastor na may pagkakataon na gawa ko na rin sa sarili ko. Na napansin niya, nagdadrive siya. Biglang may pumasok na masamang kaisipan. At particularly, ang ginamit niyang example ay malaswang kaisipan. Wala siyang nagdadrive lang siya, may pupuntahan siya, and out of nowhere, biglang may pumasok na malaswang kaisipan sa kanyang, sa kanyang isip. Ang ginawa niya daw, sinampal niya yung sarili niya. Para lang i-shock niya yung sarili niya para alisin yung masamang kaisipan na yun, yung malaswang kaisipan na yun. Baka mamaya, habang nag-worship service tayo dito, may makikita akong ano yun? Inaalis mo yung masamang kaisipan. Hindi, Brother Paul, ginigising ko lang yung sarili ko. Anyway, ang punto dito, ang pinipinta ni Apostol Pablo ay merong labanan. Sana makita niyo rito yung sinasabi ni Apostol Pablo, hindi siya ganung kakaiba sa atin. Minsan may larawan tayo ng mga apostol na para silang Superman, siguro hindi tinatablan. No. Kagaya ko at kagaya niyo.
may lalabanan, disiplina, may pinapatay na kasalanan. Mortifying of specific sins. Then letter B, on the opposite side of this, development of opposite graces. Yung kabaliktaran. Kung meron kang pinapatay dito, ang kasama nito at kaakibat nito ay dinedevelop mo yung kabila nito o yung kabanalan na kabila nito. For example, growth, or it pertains to growth in conformity to Christ. Sa Colossians 3:12, do you remember saan nanggaling yung ating binasa kanina? Sa Colossians 3:8. Actually, Colossians 3:5, mortify mga specific sins. Sa 3:8, nagdagdag pa ng mga specific sins. Sa 3 verse 12, ang sabi sa chapter 3 verse 12, put on therefore. So may mga sinabing put off, particular sins, and then may mga put on, particular holiness, particular Christ-likeness. At maging specific din tayo dito. Saan ka kulang? Okay, maaaring merong isang spesipikong, maaaring pagdating sa, basahin lang muna natin. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all this, put on charity, which is the bond of perfectness. Maaaring pagdating sa kindness, pagiging nandun yung kindness na na-exercise mo yan, purihin ang Panginoon, gumagawa ang banal na spirito, pero baka meron pang iba na lugar. Halimbawa ay humbleness of mind. May kindness ka nga, pero you're kind of mayabang. So again, pagkaroon ng mga partikular na sinisipat na papatayin kasalanan at mga partikular na kabaligtaran na kabanalan nito, ngayon ang tatrabahuhin. Kumbaga, yung kabila, binubunot mo yung ugat. Yung kabila, tinatanim mo, dinididigan mo, at pinapatabaan mo. So, halimbawa, ikaw ay nag-i-struggle against pride, kayabangan, at napakahirap kapag yung kayabangan na yun ay nadadamitan ng di umano ay medyo mukhang kabanalan. Alam niyo yun na nagdadamit ng kabanalan yung kayabangan at ginagamit yung maaaring, halimbawa, kaalaman sa teolohiya dahil mas marami kang alam sa iba. Ang taas ng tingin mo sa iyong sarili. At sa biyaya ng Diyos, ni-reveal yun sa iyo, nakita sa iyo ng salita ng Panginoon, nagliwanag ng salita ng Diyos, ay in-expose yung problema na yun sa kayabangan, now, yun ang tatargetin mo. Ano naman ay de-develop mo? Well, the opposite of pride, which is humility. At yun yung ipapanalangin mo sa Panginoon, yung hihingin mo sa Panginoon, yun yung babantayan mo sa iyong sarili, sisik mo to cultivate sa iyong buhay bilang mananampalataya. Put it on. Kailangang ibihis. Kailangang ibihis. 2 Peter 1 verse 5, atin hong nabasa na ito kanina, and beside all this, giving all diligence, add to your faith virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity. Again, these are specific. Hindi lang basta sinabi ni Pedro, maging makadiyos kayo. And that is true. But there are specific things na kailangan nating idagdag. Baka mamaya nahandod ng temperance, pero hindi mo binibigyan ng pansin yung knowledge. Baka mamaya naman, punong-puno ka ng knowledge, pero hindi brotherly kindness, kundi brotherly harshness. Pagdating sa social media, ginagamit mo yung knowledge mo para maging harsh sa iba. Sige. At mananagot tayo sa Panginoon, hindi lang sa lumalabas sa ating bibig, kundi maging yung mga salita na tinatake natin. So again, develop specific yung mga opposite graces ng kasalanan na ating nilalabanan. Number 3, so we have exposure to the Word of God,
mortifying of specific sins or mortification of sins. Number 3, persevering prayer. Persevering prayer. Nandun agad yung adjective, nagpapatuloy. Nagpapatuloy, tuloy-tuloy na pananalangin. Or A, prayer for spiritfulness, for spiritual growth. At again, may iba-iba tayong lingwaheng ginagamit. Spiritual growth, spiritual strength, maturity, Christian maturity, fullness of the Holy Spirit. These are all adjectives. Or, these are synonyms. Pare-pareho ng ibig sabihin. So let us pray for spiritual growth. So nagpe-pray ka, Sir Lord, tulungan mo akong lumago. Okay? That's good. That's a good prayer. Now, kagaya ng binigyan natin kanina sa point number 2, in what specific areas na maganda na tayo ay lumago? And itong panalangin sa paglagong espiritual ay isa sa mga pangunahing panalangin ng salita ng Diyos para sa mga mananampalataya. Kadalasan, sa dalawang titignan natin, pag si Apostol Pablo, nabalitaan niya na may mga Kristiyano, ang sabi niya, ito yung prayer ko para sa inyo. Sabi niya sa Ephesians chapter 1 verse 15, wherefore I also, after I heard of your faith, nabalitaan ko ang inyong pananampalataya. Nabalitaan ko ang inyong pagiging Kristiyano in the Lord Jesus and love unto all the saints, and cease not to give thanks for you, making mention of you in my praise. Pinagpa-pray ko kayo. Nabalitaan ko ang inyong pananampalataya at pagmamahal. Nabalitaan ko ang inyong pagiging Kristiyano. I'm praying for you. Ano ang unang pinagpe-pray niya? That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. And if you are reading with understanding, sana makita nyo, Brother Paul, parang may give you the spirit of wisdom, revelation of the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know. Saan nagsesentro? Sa kaalaman. Sa pagkaunawa. Again, hindi lang kaalaman na may impormasyon ka. Yung bang impormasyon na yun ay nauunawaan. Doon nakasentro. Brother Paul, bakit doon nakasentro? It's good that you ask. Pagdating sa Colossians 1:9, almost the same prayer request of Paul for the believers. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Wala akong tigil na kayo ay ipag-pray. Ano yung pinagpa-pray? And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Ito yung prayer and desire. Ano? Maraming pastor ang prayer and desire. Sana po, Lord, sila'y magbigay ng maraming pera sa gawain. Ang unang prayer and desire is that they will what? Be filled with the knowledge of His will. Gusto ko mga kapatid, prayer ko and actually effort natin sa ministeryo ng salita ng Diyos sa church na ito is for you to know God's will, to know who God is, and to desire that ye may be filled with the knowledge of His will with all wisdom and spiritual understanding. Lumago kayo sa spiritual na pagkaunawa. Well, Brother Paul, paano na yung pamumuhay ng kabanalan? Well, it follows, verse 10, that. And that word that ay ano yun? It's a conclusive word. Ito yung magiging resulta. Pag ikaw ay napuno ng kaalaman at pagkaunawa ng kalooban ng Diyos at spiritual na pagkaunawa, ito ang mangyayari, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. A very important point na ayokong ma-miss natin dito. Can you see the relation of knowledge and Christian living?
spiritual understanding and Christian living. The basis of Christian living is Christian knowing. Kaya madaming pagkakataon sa mga sulat sa salita ng Panginoon, particularly sa Bagong Tipan, laging sinasabi ni Pablo, knowing this, knowing this, knowing this. And then susunod yung paano mabubuhay ang mananampalataya. Kaya sa Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is a reasonable service. Verse number 2, and be not conformed unto this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. So, napakahalaga kung ano ang umaanda at pumapasok sa ating kaisipan, sapagkat ito ay lalabas sa paraan ng ating pamumuhay. So, a prayer for spiritual fullness, prayer for spiritual growth is, makikita natin, pwede natin sabihin dito, is primarily prayer for spiritual understanding and knowledge. Now, magpe-pray ka lang gabi-gabi, magpe-pray ka lang araw-araw, Lord, bigyan mo ako ng spiritual na pagkaunawa, but you're not engaging in the means of grace, exposing yourself to the Word of God. Nakita natin na ito ay magkasama at hindi magkakontra. Number next, prayer is essential to our struggle against sin. Prayer is essential to our struggle against sin. Hindi lang ito basta palakasan ng, malakas yata ako, tindi yata ako. Lalaban ako sa kasalanan, no? Sabi ni Jesus sa Matthew 26 verse 41, watch and pray. And yung watch diyan ay Old English, hindi Modern English. Hindi yan manood ka at manalangin. And Brother Paul, YouTube at prayer at the same time? No. Watch meaning being mapagbantay. Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Napakadami ho ay binabaliktad yan. My flesh is strong. Kaya ko to, no? Watch and pray. 1 Thessalonians 5:23, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, ako'y nananalangin sa Panginoon, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Kayo maingatan, hindi kayo mamansyahan ng kasalanan. I pray. So prayer is essential in our struggle against sin. At sana makita rin natin dito, ang madalas, ang pumupuno sa prayer list ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya, I'm not saying na hindi pinagpe-pray ang physical at material, pero nangunguna ang spiritual. Nawa, magkaroon nito ng epekto sa ating mismo partikular, sa ating mga personal prayer lists, and how we pray also for other believers. Ephesians 6:18, praying always. At kung alam niyo ho, yung context nito, ang context nito ay ang pakikipaglaban. Put on the whole armor of God, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against, nahandun yung wrestling, nahandun yung pakikipaglaban. At pagdang dulo, ang sabi ni Apostol Pablo, praying always. As we put on the armor of God, as we resist the devil, as we fight the devil, praying always, with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Watching thereunto with all perseverance. Hindi madali. Sa lingwahe pa lang ho nito, hindi madali. Kailangan mo magsumikap. Kailangan natin na magsumikap. Persevering prayer. 1 Thessalonians 5:17, a very good short verse na magandang i-memorize at pagbulay-bulayan. Pray without ceasing. Pray without. Hindi yan ibig sabihin na 24 oras kang nakaluhod at nakapikit. That means prayer is part of your daily work, daily schedule. Pray without ceasing. Sabi ni Christopher Gordon, dapat Gordon yan, kulang ng N. Christopher Gordon, in our struggle with sin, God invites us to come to Him in prayer. And He answers by giving us His Spirit.
who is actively sanctifying us. So, very important ang panalangin. Number 4, dito tayo matatapos, biblically ordered church life. Isa sa mga means ng Panginoon at it's very clear sa salita ng Diyos. Sa bagong tipan, bukod sa 4 Gospels, ilan ang sinulat para sa mga churches? With the very books, Romans, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, yung sulat ni John, yung sulat ni Pedro, yung sulat ni Santiago, all of these are not written to single individual. It's written to churches. Anong assumption? At itong mga sulat na ito, sana naunawan nyo, itong sulat na ito ay babasahin sa mga iglesia. Matitipon ng mga mananampalataya at babasahin yung sulat ni Apostol Pablo, babasahin nila yung sulat ni Pedro para marinig ng mga mananampalataya ang inspired na revelasyon ng Panginoon sa pamamagitan ng mga apostol na ito. At ang assumption ay ito, nahandong ka. Ang Kristiyano ay nahandoon. So, sumusulat ang mga apostol sa iglesia because the assumption is believers are in the church. The church is very much a part of the Christian life. Biblically ordered church life. The church is an essential part of Christian sanctification. Napakahalagang bahagi ng pagpapakabanal ng isang Kristiyano. Ang buhay sa kasama o nasa konteksto ng buhay ng iglesia. Halimbawa, nahandoon ng pastoral ministry. Yes, ang Panginoon ay nagbigay ng mga manggagawa upang magturo, upang gumabay, upang magbigay counsel at kung kinakailangan, sumansala, sumuway. Lagi ko na pagbabaliktad yun, sumuway at saka sumuway. Sawayin, ayun, sumaway pag may ginagawa kang mali. Yan napakahalaga at alam niyo yung iba na ayaw ng church, ayaw ng commitment sa church, ayaw nila may nakikialam sa kanila. Pastoral ministry, fellowship of the saints, yung fellowship ng mga mananampalataya, let us encourage one another, let us pray for one another, let us provoke one another to love and to good works. Again, hindi lang ito gawain ng pastor, kundi bawat isa sa loob ng iglesia. Sacraments, or ang tawag ng iba, ordinances, which is baptism and the Lord's Supper. At ito ay sumisimbolo sa napakahalagang bagay sa buhay ng Kristiyano, ang pagkamatay at muling pagkabuhay. And we are buried with Him in baptism and risen with Him then to walk in the newness of life, as we have studied Romans 6. Lord's Supper, yung ginawa natin noong nakaraan. We remember ang grabing nangyari sa ating Panginoong Kristo na yung tinapay ay sumisimbolo sa kanyang katawan na binugbog at yung saro ay sumisimbolo sa kanyang dugo na natigis para sa ating kaligtasan. Church discipline. Isang vlogging prayer namin mag-asawa ay kung paano namin didisiplinahin namin yung aming anak para siya ay magabayan sa kanyang paglaki. Minsan, may mga pagkakataon na sa buhay iglesia, ang mga mananampalataya at miyembro nito ay kailangan dumaan sa disiplina. Hindi dahil galit. A proper study of church discipline, it is an application of love. Yung mahal ng Diyos, yung disiplina niya, yes. At kung ang church ay nagmamahal sa mga miyembro, dapat may church discipline. And listen po mga kapatid, kung ang church ay nagmamahal sa pastor, kapag ang pastor ay nagkakasala, dapat may church discipline. Bakit ko sinasabi ito? Sapagkat merong mga churches walang alam patungkol sa pagdidisiplina. Hindi tinuturuan ng pastor. Bakit? Para kahit magkasala ang pastor, walang mangyayari. At actually, mag-ingat ho kayo, may mga churches na sa kanilang ang tawag, nung sila na-incorporate, ang tawag doon
bylaws, sa kanilang bylaws, bawal disiplinahin ng pastor. Bawal alisin ng pastor sa pagiging pastor. Mga kapatid, merong mga wolves under sheep's clothing. At kung si Brother Paul ay namumuhay na sa kasalanan, kung talagang mahal niyo si Brother Paul, apply church discipline. Walang exempted. Walang exempted. Pero, it's part at kailangan as we grow sa pagiging Christian, as we develop in our sanctification, in being filled by the Holy Spirit. Hebrews 10:24, and let us consider one another to provoke to love and to good works. Consider that and pay attention one to another, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Point: God, in His perfect wisdom and love, has placed the church as an essential means of grace. Again, hindi ho ito dahil gusto ni Brother Paul. Alam niyo ba, napakasarap magdisiplina? Napakasakit kaya. Masakit sa ulo, masakit sa puso. Pero ito ay laluyan ang biyaya ng Panginoon dahil mahal niya ang kanyang mga mananampalataya. Dito tayo matatapos. Siguro maglaan ho tayo ng mga 5 minutes. Baka meron hong may tanong. Si Sir Minan, meron ho ba sa atin? Pakibasa mo na lang ng malakas tapos ulitin ko na lang sa mga. Brother Tom. Maaari po ba mapalakasan? Ano kaya nangyari sa audio natin? Nung dati naman ay okay. Ay i-review natin yan, ano po. Ang isang magandang pattern ho dyan ay yung sinabi sa Matthew 18. If you have anything against your brother, go and tell him. If he neglect to hear you, magdala ka ng 1 or 2 witnesses. If he neglect to hear them, tell it to the church. If he neglects to hear the church, ibibilang siya na hindi mananampalataya. It calls for excommunication sa church. At those are steps na ginagawa. And again, minsan may iba't ibang lalo na as yung Christian ministry ay nag-develop, may mga pagkakataon, halimbawa isang choir member aalisin muna sa pagkanta sa choir, aalisin muna sa mga ministries na kanyang ginagalawan at siya'y mananatili dahil mas kailangan niya kaysa tumayo sa harap, mas kailangan niyang makinig, maupo at makinig, nag-minister sa kanya ang salita ng Panginoon. There are times that it will require a public, lalo na kung public scandal yung kasalanan, it will require a public apology because of the damage done publicly in the church and also to the reputation of the church, lalo na sa community. So may iba't ibang mga ano ho ito, and walang cookie cutter. Bawat kaso ay iba-iba, and it requires great wisdom and carefulness and love, but also faithfulness sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, iba't iba. At magsisimula ho yan, hindi kay pastor. Saan magsisimula ho yan? If you have anything against your brother, or if your brother hath offended thee, may nagawang kasalanan sa iyo. Halimbawa, huwag nawang mangyari dito. Nangutang si kapatid A kay kapatid B. Nangako si kapatid A. Hindi tumupad sa pangako si kapatid A. At si kapatid A ay nilapitan, pinaalalahanan, binigyan ng panibagong pagkakataon. Pero nanatili si kapatid A na sumisira sa kanyang pangako at ayaw niyang magbayad. Ngayon, hindi na lang usapang tong pera. Hindi usapang pera na lang. Si kapatid B ay inuutusan ng Biblia na hindi lang siya basta singilin. Kung hindi siya i-confront, kapatid,
ang pagsisinungaling, ang pagsira sa pangako ay hindi Kristiyanong gawain. Ang pangungutang, hindi pagbabayad, hindi Kristiyanong gawain. Kapatid, hindi lang yung pera ko ang concern ko sa iyo. Kapatid, ang concern ko sa iyo, ikaw ay nagkakasala laban sa Diyos. Kaya tawag kitang magsisi. Sisihan mong iyong kasalanan at sa lalong madaling panahon, sana isettle mo. Hindi lang yung pera. Sana makita, hindi lang pera. Ay, hindi! Ngayon, kailangan mo na ng tulong. Bakit? Yung tupa, hindi lang basta nawawala, nagwawala. Tumawag ka ng isa o dalawa. Preferably, according to wisdom, nung mga malalago sa iglesia at madalas na sa leadership ng church. You can take, pwede nyo isama si Brother Paul o isa sa mga deacons natin, yung may kalaguan sa, hindi ka hahanap ng kakampi, hindi ganun. Hindi, magsasama ka ng kapatid, ang layunin ay hindi kampihan ka para makakuha yung pera mo, kundi ang layunin ay tawagin siya sa pagsisisi. Ayaw pa rin. Again, this will, minsan 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan, minsan taon. Yung span of time nito, again, iba-ibang kaso. Tell it to the church. At ang buong church ay tatawagin siya sa pagsisisi. Ang buong church ay tatawagin siya sa pagsisisi. And kung ayaw niya pa rin, again, mayroong iba't ibang ano yan, yung fellowship, maapektuhan yung fellowship, maapektuhan yung pag nakikita kayo, isang pwedeng gawin talaga ay, kapatid, sinabi sa church, yung kasalanan mo, dahil mahal ka namin, tatawag ka namin magsisi. Sana, again, yung buong church ay magbibigay effort para tawagin siya. At ang larawan nito ay yung tupang nawawala, hahanapin at ibabalik. Yun yung larawan. Ayaw pa rin. That is, hindi na pera ang issue. Sana makita nyo, hindi na pera ang issue. Yung pagmamahal niya na sa Panginoon ang issue. At kung ito ay nagpapakita na wala siyang pagmamahal sa Panginoon, naman nagpapakita hindi siya totoong Kristiyano. At pag dumating sa point ng time na anuhin ng church, ginawa natin yung mga hakbang, tawag natin siya sa pagsisisi, pinag-pray natin siya na matagal, pero ayaw niya magsisi. Mga kapatid, tuturing natin siyang hindi Kristiyano, aalisin natin siya sa iglesia. At again, hindi pa rin nagsasabi yun na maaaring yung point na yun, ang goal pa rin nun ay tawagin siya sa pagsisisi. Okay, thank you po. At medyo humaba yung sagot doon, pero I hope na mas nagkaroon tayo na mas malinaw na larawan nito kung paano. Ayoko maging ignorante kayo, mga kapatid. Ito ay napakadaming problema sa church ang may iwasan. Kung magawa lang yung first step, go and hindi tell others. Pag may kasalanan sa iyo isang kapatid, hindi go and post sa social media. No, go and tell him. At ang layunin ay hindi apakan siya, kundi layunin ay tawagin siya sa pagsisisi. Okay. Meron pa hubang tanong sa... dito ho. Meron hubang tanong dito. Doon muna sa Kuya Francis. Pakisabi na lang po ng malakas, Kuya Francis. Paano iiwasan magkasala pag ikay nagagalit? Again, iba't ibang paraan. Dahil may iba-iba tayong tendency pag nagalit. Nako ba? Iba pag nagagalit, walang control sa bibig. Iba pag nagagalit, walang control sa kamay. Iba pag nagagalit, walang control sa pera. Yung iba pag nagagalit, nawawalan ng control. So, again, alam naman natin pag nagagalit tayo. Yes? Alam natin pag galit tayo. Bantayan natin yung ating sarili. Merong ako mga naririnig na nagpapayo at I believe may wisdom doon. Kapag galit ka, tapos natutukso kang magsabi na alam mong yung lalabas sa bibig mo, kasalanan, manahimik ka muna ng 5 minuto. Mga kapatid, can I be honest to you? Can I be honest? Si Brother Paul, si Sister John ay hindi perpekto. At lalo nang si Brother Paul, hindi perpekto.
And sa biyaya ng Panginoon, hindi ito sa pagtataas ng sarili, sa biyaya ng Panginoon, alam ko ho na may mga pagkakataon sa buhay namin mag-asawa kung hinayaan kong sa bugso, yung umakyat, yung init, yung alam niya, nag-iinit na yung tenga mo, kung hindi ko, kung hinayaan kong lumabas sa bibig ko, yung gusto kong sabihin nung time na yon, baka kailangan yung disiplinahin si bro. Guard. At actually, maganda yung sinabi sa Ephesians. Kung bubuksan nyo sa Ephesians chapter 4 ho na yun, be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Huwag niyong pagtagalin. Sapagkat ang kasunod nun, neither give place to the devil. Pag pinagtatagal mo yung galit, nagbibigay ka ng puwang sa diablo. Pag pinagtatagal mo yung galit, kung ano-ano ang pumapasok, hindi lumalabas sa bibig mo yung mura, pero sa isip mo, pinagmumura mo na yung tao. Habang tumatagal yung galit, parang hindi mo kinuha yung kutsilyo at sinaksak siya, pero sa isip mo. Habang pinagtatagal mo yung galit. And guess what? Habang iniisip mo yun, may tendency na lumabas sa action. And you are giving place to the devil. So deal with anger early. Hindi masamang magalit, ang masama ay magkasala. Ang galit ay hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Yung madalas na galit kasi ko eh. Okay? As if lisensya yun para gumawa ng mali. So nawa, tulungan tayo ng Panginoon sa bagay na yun. Hindi ho kayo nag-iisa. Brother Paul ay nag-i-struggle din doon. And how I wish I could say the perfect no. Struggle po yun. At kailangan natin patuloy na bantayan. Si Brother Totoy ho muna. Siguro, mabilis na lang ho. Hindi Kristiyano. Opo. Thank you very much for a very good question. Sana narinig nyo, ang isang taong hindi Kristiyano, wala sa kanya ang knowledge, lalo na ng Ebanghelyo, pero parang mukha siyang buhay Kristiyano. And again, ang batas ng Panginoon ay nakasulat sa puso ng lahat ng tao. At yun, at binibigyan siya ng konsensya ng Panginoon. And as we studied yung restraining graces, yung disiplina ng magulang, yung batas ng komunidad, lahat ng ito maaaring na-ingrain sa kanya. Hindi yung nagligtas sa kanya, ang magliligtas sa kanya ay pananampalataya sa Ebanghelyo, pero sa biyaya, lalo na sa atin, sa Pilipinas, ay may impluensya, and ito yung isa sa mga, let's say, na blessing in disguise. We are not a Christian nation, generally Catholic nation, which is not Christian. Pero merong impluensya. Unti-unti, kaya hindi ganun kabilis nakakapasok ang LGBTQIA++ sa ating bansa. May mga restraining graces, but it doesn't mean na Kristiyano. Pero nag-uugat ito. Halimbawa, ang Amerika, bakit ang Amerika ay medyo, sabihin natin na parang nagsisilbi silang pulis ng buong mundo, bakit galit sila sa mga abuse ng human rights, bakit ayaw nila ng mga dictatorial, ba't sinusuportahan nila yung laban sa mga ganun. Nakuha niyo ho? Because America, in its foundation, hindi lahat, yung foundation nito, yung mga Puritans na in the Great Ejection, yung mga Kristiyanong ayaw pumayag doon sa pagkontrol ng hari ng kanilang pananampalataya, umalis sa Europe, pumunta sa Amerika, and by and large, ang foundation ng Amerika ay may Christian influence. At naituturo ito na sa mga pagdidisiplina nga at mga restraining graces. So, yes, there are restraining graces, and yes, may utos ng Diyos na kasulat sa puso ng tao na ito ay in operation. Not enough to save, but enough minsan to shape a life. Na maaaring, parang mukhang Kristiyano yata ito, parang mas mabait pa kaysa sa, but doesn't mean na sila ay Kristiyano. Last na lang po, si Virgin John.
At medyo mahaba-habang ano. At yung ano ho dyan ay yung word na express. Ano mo nga naman i-express yung galit. At madalas, pag hindi natin binantayan, ay baka magdulot sa atin ng pagiging kasalanan. Sa Bible, madalas sinasabi ng salita ng Panginoon, and God's anger was kindled. Maaari mong sabihin, halimbawa, sa anak, si Timmy, 16 years old na. Kinuha niya yung susi ng kotse, dinrive niya ng walang paalam, bumangga. Matutuwa si Brother Paul? Hindi. Anak, galit ako sa'yo. Masama yung ginawa mo. We can express it, pero maging maingat ho tayo na i-express natin to sa makasalanang paraan. Maaaring pagkakataon na lumakas yung boses, masigaw, pero iba naman yung gagamitin mo yung salita para durugin yung pagkatao ng taong galit ka. Ingat ho tayo, ang sabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 6, you have heard it was said before, in old time, thou shalt not kill. But I say unto you, sabi ng ating Panginoong Kristo, maaaring hindi mo pinatay, pero yung salita mo ay maaaring dun ka nagkakasala. So, be very careful. Maging ano ho tayo sa maging mapagbantay tayo lalo na paggalit ho tayo. So, pwedeng ma-express ito, pero ma-express ito ng may iba-ibang struggle. Hindi ko nakita niyo nag-i-struggle si Brother Paul kasi mahirap talaga siya. At madalas sinasanay tayo paggalit, pero yun ho yung sama-sama tayo mag-struggle dito. At kung meron hong kung merong maaaring sa aspeto na to, sa biyaya ng Diyos, mas malago kayo, minsan fellowship tayo, pag-usapan natin ang bagay ho na yun. Okay, overtime ho tayo, sorry po. Ang ating break time, limitahan natin sa 10 minutes sharp. Bilisan nyo na lang yung pagkakape para ho hindi tayo lumagpas sa ating oras. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa biyaya mo, sa salita mo, tulungan mo kami. Nakita namin ngayon yung aming mga kahinaan at maaaring may mga kasalanang na-expose. Tulungan mo kami na patayin ito at maghumabol sa kabanalan. At nawa ang mga salita mong ito ay patuloy mong gamitin para kami ay patuloy na lumago at mapuspos ng banal na Espiritu. At palayan po maging aming pagpapatuloy pa at ang tidalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 10 minutes po tayo, break time. God bless po. Maintain physical distancing. Maintain natin yung face mask at may alcohol po tayo. Happy birthday po kay Brother Tristan. God bless po.